This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat na nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ngayon po yung araw ng Sabado, ang espesyal na araw ng linggo dahil ito ang Saturday edition ng Family Matters. Ako po si Ibs Ismael at samahan niyo ako ngayong umaga sa isang oras ng kwentuhang pampamilyang may espesyal na pangangailangan na patuloy na naghahanap ng pag-unawa, lakas at pag-asa. Kaya kung ikaw man ay nag-iisa o may kasama, puno ng tanong, mga pangamba kung nasaan ka man ngayon sa buhay at kung nasaan ka man sa Pilipinas o sa iba't ibang panig ng mundo, Assalamualaikum, Buenas tardes, may buntag at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Family Matters Saturday Special kung saan ang bawat pamilya ay mahalaga at ang bawat kwento ay may puwang. Sa mga faithful naming listeners ng Family Matters, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. If this is your first time, sana po hindi ito ang huli dahil dito hindi ka lang welcome, dito hindi ka mag-iisa. Kasama mo ang Diyos at kaming kapamilya mo sa DXAS. Kaya, let's spread the love of God. Ngayong umaga, i-contact nyo na po lahat ng inyong mga kakilala to join us this morning and join the discussion. Let's make a meaningful time together this morning. Yan po, happy belated pala, Dia de Zamboanga po sa lahat. Alam nyo, I was doing some research po sa internet and itong nakita ko, mga fun facts na about Zamboanga. Kung malalaman nyo na ang Zamboanga City is known as the Asia's Latin City, but it was also called the City of Flowers. Yan. Medyo ngayon wala na masyadong mga flowers pero it's being called pa rin naman the City of Flowers. Second fact, Zamboanga was held as the world's largest city until 1948. Zamboanga held the title of the largest city in the world by land area. Natalo lang siya nung nag-separate na si Basilan. Gumawa na siya ng kanyang own chartered city. Yan. Another, Zamboanga City produces about 70% of the Philippines sardines. Kaya tayo tinatawag na sardines capital accordingly. And yung ating golf course, yan, Zamboanga Golf Course, it was, I don't know if it's the oldest in the world, but in the Philippines, I think, it is home to the oldest golf course, which was established in 1910. Kaya yun. So hopefully, let's learn fun facts about Zamboanga and continue to love Zamboanga City. Yan. Kaya, halina't huwag mahiya at mag-alinlangan at sumali sa ating kwentuhan ngayong umaga. Mag-text sa 0916-29-66625. Pwede po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Ating umpisaan formally ang ating usapan ngayong umaga with our Bible verse. If you have your Bibles with you, you can open with me sa Ephesians 4:1. Ephesians 4:1 says, "As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received." Sa Tagalog naman, ang sabi, "Kaya nga bilang bilanggo ng Panginoon, ipinapayo ko sa inyo na mamuhay kayo ng karapat-dapat sa pagkatawag na tinatanggap ninyo." According naman sa ating Pinoy version na Bible, nakakakulong ako ngayon dahil sa pagsiserve ko sa Panginoon. Nakikiusap ako sa inyo, mamuhay kayo sa paraan na nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Lagi kayong maging humble, mabait at matyaga. Pagpasensyahan nyo na ang isa't isa para ipakita ang pagmamahal nyo. Yan. According yan sa Pinoy version, Ephesians 4:1-2. Hindi sinasabi ni Paul na maging karapat-dapat muna tayo para tawagin ng Diyos. Sa halip, sinasabi niya tinawag na kayo. Kaya mamuhay kayong ayon sa tawag na iyon. Ang pamumuhay na karapat-dapat
ay tugon sa calling na nauna nang ibinigay. Trivia po sa salitang karapat-dapat. Ang salitang karapat-dapat sa Griego na ginamit dito ay axios. Ang ibig sabihin ng axios ay may timbang at may halaga. Ibig sabihin, ang pamumuhay natin ay dapat tumutugma sa bigat at halaga ng tawag ng Diyos. Simpleng halimbawa, kung bibili ka ng isang sakong bigas na 30 pesos, after mo magbayad, automatic syempre, you will expect na saktong isang sako ang bibigay sa'yo. Kasi 30 pesos ang binayaran mo. So sa parenthood, hindi ito tungkol sa perfection, kundi dapat naka-align ang puso at kilos at direksyon ng buhay mo na naaayon sa tawag ng Diyos. Kung paano tayo tinawag bilang magulang ng ating mga anak. So pagdating sa konteksto ng Ephesians 4:1, mahalagang malaman ang konteksto ng talatang ito. Ang Ephesians 1-3 ay tungkol sa kung sino tayo kay Kristo. Tayo ay pinili, tinanggap, minahal at tinubos. Sa Ephesians 4:6 naman ay tungkol sa kung paano tayo mamuhay dahil pansinin ito. Si Paul po ay bilanggo ng isinulat niya ito. Hindi niya sinabing mamuhay kayo ng karapat-dapat para kayo ay maging malaya. Bagkus, ang sabi niya, mamuhay kayo ng karapat-dapat kahit ako ay bilanggo. Ibig sabihin po, ang pagiging karapat-dapat ay hindi nakadepende sa sitwasyon o estado mo ngayon sa buhay, kundi sa katapatan sa tawag ng Diyos. Ang tanong, ano ba yung relevance ng verse na ito sa panahon ngayon? Kasi sa mundo ngayon, sinusukat ang halaga sa bilis, sa achievements, sa pagiging normal o successful. Ngunit, sinasabi ng Diyos, ang tunay na karapat-dapat na pamumuhay ay nasusukat sa pag-ibig, kababaang loob, pagtataga at katapatan kahit walang applause o mga palakpak. Yan. Maraming calling ang tahimik po. Yung mga nasa tahanan, nag-aalaga ng mga anak, yung araw-araw na paulit-ulit na sakripisyo, pero alam nyo, hindi ito mababa sa paningin ng Diyos. Ang pagiging magulang na batang may special need ay hindi aksidente. Ito ay isang tawag ng Diyos, isang calling na mabigat ngunit mahalaga. Ang pamumuhay ng karapat-dapat sa tawag na ito ay hindi ibig sabihin lagi kang dapat malakas, lagi kang pasensyoso, o lagi kang tama. Hindi ito sukatan kung sino ang pinaka-perfectong magulang, kundi patuloy na umaasa sa gabay at biyaya ng Diyos. Nananatili kahit mahirap, minamahal ang anak, hindi ayon sa pamantayan ng mundo, kundi sa mata ng Diyos. Kaya tulad ng Ephesians 4:1, ang tawag ay nauna. Ang hiningi ng Diyos ay isang buhay na umaayon sa tawag araw-araw. Ganda, di ba? At habang pinag-iisipan pa natin ang salitang iyon, ang salita ng Diyos, mag-break tayo sandali at pakinggan ang napakagandang awit mula sa Live Song Music. Magbabalik po ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Tahimik kang nakatingin habang ang mundo'y dumaang parang hangin. Akala ko'y di mo napapansin, ngunit kita mo bawat liwanag sa pagitan ng dilim. Habang sila'y dumaraan, puso mo'y tinatangay ng kalangitan. Mga bagay na tila kinalimutan, sa puso mo pala'y makakamtan. Bawat kulay, bawat tunog, may saysay at may layon. Bawat galaw, bawat titig, may hiwagang hatid sa damdamin. Nakikita mo ang mundo
sa paraang sa'yo. Walang pagdududa at pagkukunwari, simple, totoo. Nakikita mo ang bukas na may liwanag. Sana makita ko rin bawat araw, bawat panahon sa mundo tulad mo. May mga gabing ako'y umiyak dahil di kita naiintindihan. Ngunit sa iyong yakap at hawak, naroon ang salitang mahal kita. Bawat kulay, bawat tunog, may saysay at may layon. Bawat galaw, bawat titig, may hiwagang hatid sa damdamin. Nakikita mo ang mundo sa paraang sa'yo. Walang pagdududa at pagkukunwari, simple, totoo. Nakikita mo ang bukas na may liwanag. Sana makita ko rin bawat araw, bawat panahon sa mundo tulad mo. Ikaw may di gaya ng iba, ngunit kailan may di ka nagkulang sa bawat ngiti mo at mga mata. May awit ng pag-ibig na walang hanggan. Ikaw ay sapat, ikaw ay biyaya. Pag-ibig ng Diyos na tunay na dakila. Nakikita mo ang mundo sa paraang sa'yo. Walang pagdududa at pagkukunwari, simple, totoo. Nakikita mo ang bukas na may liwanag. Sana makita ko rin bawat araw, bawat panahon sa mundo tulad mo. Tahimik man ang iyong daigdig, naroon lang ako sa iyong tabi. Kahit saglit na lang ang mga bukas, pipiliin kitang yakapin ng wagas. Sa ngayon, turuan mo kami kung paano magmahal ng totoo. Tulad mo. Tulad mo. Kayo pa rin ang nakikinig sa 1116 DXAS, Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters. Ibs Ismael po ang inyong makakasama at kakwentuhan ngayong umaga. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FBBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya inaanyahan namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry. Paano? Scan lang po ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. With that, maraming salamat sa iyong partnership at God bless.
Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-2966-625. Pwede din po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, Your Community Radio. Mga ka-family, unang tanong po ngayong umaga, ano ba talaga ang ibig sabihin ng mamuhay ng karapat-dapat? Sinasabi ng Biblia na hinihikayat tayo o we are encouraged na mamuhay ng karapat-dapat sa ating calling. We are encouraged to live a life in accordance to the calling from the Lord. Sa Ephesians 4:1, sinabi ni Paul, "Ipinapayo ko sa inyo na mamuhay kayo ng karapat-dapat sa pagkatawag na tinanggap ninyo." Pansinin natin ipinapayo, hindi tinatakot, hinihikayat, hindi pinipressure. At ito ang malagang linawin agad. Ang worthy, the word worthy, hindi ibig sabihin deserving. Hindi ka karapat-dapat dahil matatag ka o mahaba ang pasensya mo o magaling kang magulang. Karapat-dapat ka dahil tinawag ka ng Diyos. Nauna po ang calling. Kung paano ito isinasabuhay ay tugon natin sa calling na iyon. Kaya ang tanong ngayon, kung ganon, paano nga ba mamuhay ng karapat-dapat sa calling? Lalo na bilang isang magulang na may batang may special need. Buti na lang, hindi tayo iniwan ni Paul sa tanong na yan. Paano ba mamuhay ng karapat-dapat sa calling ni God? Hindi po achievements ang binanggit ni Paul. Hindi medals, hindi certificates, hindi degree, hindi resulta, kundi ang posture ng puso natin. First is humility. Sa pagkakaroon ng kababang loob, hindi pagiging bayani. Aminin natin, bilang magulang ng batang may special need, may matinding pressure na parati kang maging malakas. May pressure pag pupunta ka ng school. Isipin mo, may pressure na anong isipin ng teacher. Naglagay ba siya ng baon? Maganda ba masustansya ba ang baon na nilagay niya? O pagdating sa supermarket, parang i-expect natin na ang iniisip nila dapat behave ang anak mo or sa kahit anong lugar, di ba? Malaki pong pressure. People will expect na parating alam mo na paano mag-respond kung nagtatantrum. Sabi, ano ba yan? Hindi naman siya marunong magpa-behave ng anak niya. So, marami pong pressure. And the pressure is really real. Yung tipong bawal mapagod, bawal umiyak, bawal magsabi na hindi ko na kaya, parang kailangan lagi kang bida sa kwento, parang you don't have the luxury of being weak, ganyan. Pero ang totoo po, hindi kailanman hinihiling po ng Panginoon na maging bayani ka. Ano bang hinihingi niya? Yun ay pagiging totoo mo. Ang pamumuhay ng karapat-dapat ay hindi yung mukha kang kaya mo lahat, kundi yung araw-araw kang lumalapit sa Diyos. Lord, hindi ko to kayang mag-isa. At alam mo, iyan mismo ang kababaang loob. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan." Hindi po sinabi ng Diyos, magpakatatag ka muna bago kita tulungan . Ang sabi niya, diyan mismo sa kahinaan mo, kikilos ang kapangyarihan mo. Ano bang sabi niya? "Come to me all you are heavily laden, and I will give you rest." Ito yung alas 5 ng umaga, nagmamadali ka na naman, bit-bit ng bag ng anak mo, may baon na gamot, may papel galing therapist, puyat ka, pero kailangan mo pumasok sa trabaho, tapos meron pa mga school meetings, tapos ipapaliwanag na naman kung bakit iba ang anak mo, may mga salitang masakit kahit hindi sinasadya, o uwi ka na mabigat ang dibdib. Tapos sasakay ka ng jeep, alam mo yun, tahimik ka lang doon, nakatingin sa kalsada at sa loob-loob, Lord, tulungan mo ako kahit ngayon lang. Hindi ka mahina sa sandaling iyon. Nasa tamang posisyon ang puso mo dahil alam mo, apart from God, we cannot do anything. Sa kasaysayan po ng Biblia, maraming taong ginamit ang Diyos, hindi dahil malakas sila, kundi dahil marunong silang sumurrender kay God. For example, si Moses, bago naging leader, anong sabi niya? Hindi ako magaling magsalita. Si Paul, kahit apostle, inamin, anong sabi niya?
may kahinaan ako na hindi inalis ng Diyos. Sa bawat isa sa kanila, iisa ang pattern. Hindi inalis ng Diyos ang kahinaan, but God's grace was sufficient. Sa psychology at neuroscience, may konsepto na tinatawag na adaptive coping. Ibig sabihin, mas naging resilient ang tao hindi kapag nagkukunwaring malakas, kundi kapag marunong humingi ng tulong at umamin ng limitasyon. Sa madaling salita, ang pag-amin na kailangan mo ng tulong ay hindi failure. Ito ay survival at growth. It's not easy to say that you can do it alone and you need help. Hindi madali po na aminin sa ibang tao na hindi ko kaya, na hindi mo kaya. That kind of honesty is strength in itself. To be able to admit is courage. Ang kababaang loob ay makikita kapag humihingi ka ng tulong, kahit nahihiya ka, nagdadasal ka kahit paulit-ulit na lang ang panalangin. Tinatanggap mong araw-araw na sapat ang ginagawa, na tinatanggap mo na kailangan mo ng tulong araw-araw at sapat ang grace ng Panginoon sa iyo. Alam mo, there was a time that hindi naman ako trained on how to raise a child with special need. Kaya there was a time talagang hinahayaan ko na lang ang school na magpalaki sa kanya. Pero napansin ko kasi yung improvement, yung efficiency ng intervention na ginagawa sa anak ko, hindi maganda ang increase, ganyan. So, kailangan talaga ng partnership. Yung parent, kailangan talaga maging part ng pagpapalaki. So, dapat, you really take time, parang hindi natin pwedeng sabihin na busy po ako, ma'am, hindi ko po kayang mag-alaga ng anak, hindi ko po kayang mag-nurture, mag-handle ng anak na may special need. Time management po at grace ni God. Kahit sa bahay, pwede ka naman i-identify, tulungan mo siyang mag-identify ng mga certain things like baso, cup, paano maghugas ng plato, yung mga ganun. So, kailangan po talaga partnership po ng parent, ng school, at ng therapist. Hindi po pwedeng wala si parent doon. Kaya tayo as a magulang, alam natin na meron tayong mga responsibilidad, iaminin talaga natin na hindi na talaga natin kaya. At makakayanan na natin yun pag nandyan ang Panginoon. Kaya sana ganito ang magiging panalangin natin. Lord, hindi mo ako tinawag na para maging bayani ng anak ko, kundi para maging daluyan ng iyong biyaya. Sa bawat sandaling inamin kong kulang ako, doon mo pinupunan ang hindi ko kayang ibigay. Amen. The Lord's mercy is new every morning, and His grace is sufficient. Ang kababaang loob ay hindi pag-downgrade ng sarili. This is where God elevates us by His strength, so we would be able to have the strength that we need. At bilang magulang ng batang may special need, we all know nurturing a child seems a very great responsibility. And human as we are, we will never be able to do it without God. But we can. Why? Not because of our strength, but because of we are called by God. Hindi ka tatawagin ng Diyos nang walang baong dalang lakas. Kaya, ikaw ay karapat-dapat maging magulang niya dahil sinabi niya. Second, gentleness and patience as worship. Aminin po natin ulit. Ang progreso ng anak natin minsan sobrang bagal. Paulit-ulit, turuan magsalita, turuan maghugas, turuan umupo, turuan maghintay. At may mga araw na mapapatanong ka talaga, may nangyari ba? Pero sa bawat pagkakataong pinipili mong maging pasensyoso, kahit pagod ka na, may sinasabi po ang Diyos. Mas nagtitiwala ako sa oras mo, Lord, hindi sa timeline ko. Ano bang sabi sa James 1:4? Hayaan niyong ganap na magawa ng pagtataga ang kanyang gawain. Pansinin, hindi minadali ng Diyos ang proseso. May ginagawa ang pasensya, hindi lang ito paghihintay sa wala.
Ito ay may mga nagaganap na na paghuhubog along the process. Ito yung ilang taon ng therapy, pero iisa pala ang malinaw na salita. Lord, 4 years old siya, hindi pa rin siya marunong bumama at papa. Paulit na sinasabi ng guro, kailangan mo pong magkaroon ng mahabang pasyensya, ma'am. Yung mga kamag-anak mo nagtatanong na, hanggang kailan ba yan? Forever ba siya magte-therapy? Ang mahal ng therapy. Sa kultura po natin, gusto natin parating mabilis. Fast results, instant success, instant noodles, instant coffee. And we thought that patience is weakness, na ang pasensya ay kahinaan. Pero sa mata ng Diyos, this is also part of our worship because sinosurrender natin. Hindi natin iniisip, hindi natin tinitignan yung timeline natin because here we surrender to His timeline. Sa child development science, malinaw po ang concept na ito. Ang utak ng batang may special needs ay natututo sa repetition. Ang consistency at patience ng caregiver ang pinakamalaking factor ng growth. Ibig sabihin, bawat ulit mo kahit parang walang nangyayari, may binubuong koneksyon sa utak. Akala mo lang yon na kahit yung alam yung paulit-ulit mong sinasabi, akala mo walang nangyayari, meron po, hindi lang talagang agad nakikita. Hindi po sayang ang pasensya mo, may bunga even kung hindi agad nakikita. Kaya ang pasensya natin ay nagiging act of worship din natin. Kahit inuulit mong pagtuturo, kahit sawang-sawa ka na dahil mahal mo siya. Hindi mo minamadali ang proseso ng anak mo dahil alam mong mahal din siya ng Diyos at may tanggap mo na God's timing is the best. Tinatanggap mong hindi pareho ang oras ng Diyos at ang oras ng mundo. Kaya, naway, maging ganito din ang ating panalangin. Lord, sa bawat araw na pinipili kong maging pasensyoso kahit walang agarang resulta, ipinapahayag ko, nagtitiwala ko sa Diyos, sa iyo na gumagawa kahit hindi ko pa nakikita ngayon. Amen. Ikatlo, sa pagmamahal na tapat. Linawin natin ito, ang worthy living ay hindi nangangahulugang hindi ka napapagod, hindi ka nadidismaya, hindi ka napapasigaw minsan. Ang ibig sabihin nito ay kahit ikaw ay napapagod, nadidismaya o nagagalit, we still chose to go back to God and depend on Him. Nagmamahal ka kahit ubos ka na, yung tipong dasal na, Lord, pagod na po ako pero nandito pa rin ako. Sabi po sa 1 Corinthians 13:7, ang pag-ibig ay nagtitiis sa lahat, hindi sinasabing hindi napapagod, but you still remain. In God, hindi perfection ang sukatan ng tagumpay, but faithfulness. Ito yung wala umaga, tanghali, gabi, pero ikaw pa rin nagpapakain, nag-aasikaso sa Kanya. May araw na biglang napasigaw mo siya ng hindi man siguro masyadong masakit na salita pero nasigawan mo siya, nasabi mo yung mga hindi mo gustong sabihin, tapos mamaya yayakapin mo ulit ang anak mo. Alam mo, hindi naman ito about hypocrisy. Tao lang tayo na patuloy na nagmamahal, nasasaktan dahil human nature natin. Meron tayong pakiramdam na ginawa ng Diyos. Sa psychology, tinatawag itong secure attachment. Hindi perpektong magulang ang kailangan ng bata, kundi present at may consistency. Yung andyan ka parati sa kanya. At ang batang alam na kahit mapagod ka pero andyan ka pa rin is a sign of emotional security for them. Kaya dito pumapasok ang faithful love. Humihingi ng tawad kapag nagkakamali, bumabalik sa pag-aaruga kahit pagod ka, yung pinipili yung magmahal kahit walang applause or recognition. Kaya naway ito din ang ating magiging panalangin. Hindi ako perpektong magulang pero pinipili kong maging tapat at sa katapatan doon God moves. Ika-4, sa pagtingin sa anak ayon sa mata ng Diyos, hindi ng mundo. Mabilis mag-label ang mundo. Andyan yung word na delayed, mahina, hindi normal. Pero pinapaalala po ng Galatians, may mga anak na mukhang limitado sa isang panahon pero ang mana hindi nawawala. Ang sabi sa Galatians 4:1,
Ang tagapagmana ay maaring mukhang alipin sa isang panahon pero hindi nagbabago ang katotohanan ng mana. O di ba? Ito yung tinitignan ang anak mo sa pambuliklo lugar. May mga bulong, may mga titig, may hindi sinasadyang sakit, ng mga salita na maririnig mo. Pero ikaw, andyan ka, tatayo ka bilang tagapagtanggol ng dignidad niya. Hindi ka lang nagpapalaki ng bata. Ikaw ay katiwala ng isang kaluluwa. Sa neuroscience, malinaw po, ang tingin ng magulang sa bata ay direktang nakakaapekto sa self-worth niya. Ibig sabihin, ang batang palating pinagsasalitaan ng buhay o positiveness ay mas nagkakaroon ng confidence. Kaya ngayon, let's talk about application. Paano ba mamuhay ng karapat-dapat? Ipagtanggol mo ang dignidad ng iyong anak. Pagsalita mo siya ng pag-asa, ng positiveness, hindi mo hinahayaan ang mundo ang magdikta ng halaga niya. So dapat sa bahay pa lang, narinig na niya kung sino siya. Hindi niya dapat yun marinig sa iba, kundi sa bahay pa lang, alam na niyang mahal siya kahit 3 out of 10 ang score niya, kung hindi pa siya marunong mag-spell ng numbers, mahal siya at hindi niya na kailangan ipapatunayan sa iyo na mahal mo siya. Kaya hopefully ganito ang magiging declaration natin araw-araw. Maaring iba ang tingin ng mundo sa anak ko, pero pinipili kong makita siya ayon sa mata ng Diyos, isang batang buo, mahalaga at may layunin sa buhay. Kahit sa araw na pakiramdam mo, palpak ka, kulang ka, sumablay ka, always be rooted on the calling we got from the Lord. Sabi sa Romans 11:29, ang makaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi niya binabawi. Hindi po nire-revoke ng Diyos ang calling sa bad days mo. Ito yung gabi-gabi mong iniisip kung sapat ka ba, may guilt kapag napagod ka, may hiya kapag humingi ka ng tulong, pero ang biyaya po ng Diyos ay hindi naubos sa pagkakamali mo. Ang biyaya ay nagpapatuloy kahit napagod ka, sumusuporta kahit nadatapa. At ipong pakatandaan, mga minamahal kong listeners, ang pagiging karapat-dapat sa tawag ng Diyos ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa araw-araw na pagdepende and surrender sa Kanya. Hindi tayo tinawag dahil kaya natin. Tinawag tayo dahil ang Kanyang biyaya ay sapat. Tanong. Marahil ito yung mga tanong na parating dadaan sa iyong isip. Bakit ako? Bakit ako ang tinawag ng Diyos na maging tatay o nanay ng isang bata may special need? Aminin po natin, talagang madalas po talaga itong matatanong, kahit man siguro malaki ng anak mo, papasok pa rin yan sa isip mo. Pero ano ba ang sabi ng Bible? Dahil mas malakas ka kaysa sa iba, ang sagot ng Diyos ay mas malalim. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:27, pinili ng Diyos ang itinuturing na mahina ng mundo upang ipiha ang malakas. Hindi ka tinawag dahil kaya mo. Tinawag ka dahil kaya niyang kumilos sa buhay mo. Minsan, ang calling ay hindi reward. Ito ay tiwala. Naniniwala ang Diyos na kaya mo. Bakit ako? Dahil nakita ng Diyos ang puso mo na kaya mo. Kahit hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Uulitin ko. Dahil nakita ng Diyos ang puso mo na kaya mo kahit hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Ikalawang tanong, bakit hindi na lang iba? Ito ang tanong kapag pagod ka na siguro. Kapag naisip mo, Lord, sana iba na lang, sa Kanya na lang sana napunta. Pero pakinggan natin, ano bang sabi sa Isaiah 41:9? Pinili kita. Diba? Hindi nagkakamali ang Diyos sa pagpili sa iyo. Hindi po random ang pagtatalaga. Wala pong, ano bang tawag niyan, bunot-bunutan sa heaven at that time. Okay, sino po ang pwede natin bigyan ng ganito, si ganito, o bunot. Wala pong ganun. Hindi po random.
pinili ka dahil at pinagplanuhan yan at nasa puso yan ng Panginoon. Ang isang batang may special needs ay hindi binibigay sa kahit sino. Ipinagkakatiwala siya sa taong kayang magmahal sa paraang kailangan niya kahit hindi perpekto, kahit natatakot. So, let's take it as a privilege, at the same time as a responsibility and a calling. Hindi ibig sabihin na mas magaling ka kaysa sa iba. Ibig sabihin lang yan, ikaw ang tamang tao para sa batang ito. Ikatlo, mahirap lang po ako. May ganito pang dagdag na problema. It's really a reality. Oo, mahirap. Oo, kulang. Oo, parang minsan sobra na. At alam ng Diyos yan. Pero anong sabi sa Matthew 6:32-33, alam ng iyong Ama sa langit ang lahat ng iyong pangangailangan. Ang sinabi alam ng Diyos na lahat ng mga kailangan mo, yung tuition fee, di ba? Alam niya ng Diyos. Ano pang sabi sa 2 Corinthians 12:9? Sapat na sa iyo ang aking biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang para sa espiritual. Ito yung umaabot sa araw-araw. Yung mga kailangan mong lakas, kailangan mo ng mga tulong sa tamang oras, at even yung mga tao na ipapadala sa mga tamang sandali. Kaya, talagang hindi ka nag-iisa kahit pakiramdam mo lang iyon, minsan. Ikaapat, saan ako makakahingi ng tulong? Ito ang tanong na madalas pong huli nang itinatanong kasi nahihiya, natatakot o sanay ng mag-isa. Alam mo, when I go around sa mga schools, sa mga kaibigan ko, nagtatanong ako sa mga teachers, isa talaga yan sa mga common talaga na minsan hindi mo agad sila ma-identify kasi nga nahihiya sila. They don't want na ma-publicize ang condition ng kanilang anak. Pero when you go out kasi, alam mo yung nagsasarili ka, alam naman natin kasi hindi talaga tayo perfect. Pag nagsasarili ka, tendency, alam mo yung hindi mo mahahawakan o hindi ka makakuha ng mga information na makaka-help sana sa anak mo kasi nga nag-isolate ka. Kaya it's really important na we go around, you surround yourself with people na may ganong situation kasi with each other's lives, pwede kayong mag-share ng mga best practices. O ako yung anak ko hindi marunong hindi masyado kumakain. Meron ka bang tips diyan? O yun, hihingi ako ng tulong sa iyo. Tapos yung kasama mo pala ay chef, 'di ba? Hindi mo alam. Magaling pala siya magluto, ay di nakakuha ka. Ngayon, siya rin pala may problema siya kasi yung anak niya mahilig sa gadget, hindi matanggal-tanggal sa cellphone yung kamay niya. Ikaw mahilig ka sa arts. Di nagtulungan kayo isa't isa, di ba? May mga ganong sitwasyon. So, may mga pamilya na dumadaan sa parehong hirap, nakakaramdam parehong takot, at natutulong humawak kamay sa halip na mag-isa, di ba? Ang panghihingi ng tulong ay hindi kabawasan para sa pananampalataya. Ito ang pagsunod. Sabi sa Galatians 6:2, magpasan-pasan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Kaya, kung pagod ka na, kung pakiramdam mo na nag-iisa ka, kung gusto mo ng komunidad na nakakaintindi, hindi lang nakikinig, narito po kami dito sa Family Matters Saturday Special sa DXAS. Hindi mo kailangan lumaban po na mag-isa. Marami pong mga organisasyon at komunidad para sa mga pamilyang may special need. Dahil dito, walang iwanan, walang huhusga, walang kaya mo yan na walang kasamang suporta. So, hopefully, wag po kayong mahiya kung meron po kayong mga kilala. Actually, pag pumupunta ako ng mga grocery store, pumupunta ako ng mga halos lahat ng mga establishment, talagang tinatanong ko talaga, meron ba kayong kilalang mga families na may anak na may special need? Meron po kayong organization, we can give emotional support. Marami po kaming mga experts sa pagluluto, baka struggle mo magpakain ng anak, we can give you tips, we can give you recipes for free. Yan po ang ating advocacy dito sa ating Family Matters Saturday Special kasi hindi naman po kasi tayo nabubuhay na tayo lang.
lahat tayo sa mundo ay magkakalingkis at magkakaugnay. So, kung ano ang gagawin mo sa iyong sarili, one way or another, it will affect the people around you. Kaya kung tinatanong mo ang mga tanong na ito, ibig sabihin, mahalaga sa iyo ang calling mo. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa tawag na ito, kasama mo ang Diyos, kami at handa rin siyang magpadala ng mga taong para samahan ka sa laban. So at this point, mag-recap tayo sa ating mga pinag-usapan. Hopefully po, marami po kayo natutunan. And hopefully, isa din yan, no? Huwag po kayo mahiya mag-comment if meron kayong mga good testimonies na nakita nyo sa pagpapalaki nyo sa iyong anak na alam yung effective, yung parang alam ko talaga pag ito ang i-apply ng mga tao, talagang kakain ang anak ko ng marami or magiging mas better siya. Kung meron kayong mga ganyang news and mga testimonies, wag po kayo mahiya na i-comment, reach to us kasi we will be glad to interview you and feature you in our program. Kasi yun naman po kasi talagang ating kailangan sa mundong ito. Good news. Kasi there's a lot of bad news around us. So maraming problema. So kailangan natin ng solusyon. Baka ang iyong buhay bilang isang faithful and mapagmahal na ina at ama, baka yan ang magiging solusyon sa buhay ng mga tagapaginig at ng ibang tao. Kaya wag po kayo mahiya, mag-comment po sa ating FB page and reach us here sa DXAS. So recap, mga dapat nating dalhin sa puso bago tayo maghiwalay-hiwalay ngayong umaga. Nauna po ang calling, saka ang pamumuhay. Hindi sinabi ni Paul na mamuhay muna tayo para tawagin. Ang sinasabi niya, tinawag na kayo kaya mamuhay kayo ayon doon. Ang worthy living ay tugon, hindi requirement. Hindi ito patunay na sa sarili ito ay pagsagot sa tiwala ng Diyos. Second, ang worthy ay hindi dahil deserving ka. Ano ba ang sabi? Hindi hinihingi ng Diyos ang perfection. Ang hinihingi niya ay alignment, na ang puso, kilos at direksyon ng buhay mo ay naaayon sa tawag niya. Kaya ka worthy dahil tinawag ka niya. Hindi hadlang ang hirap sa sitwasyon sa pagiging tapat. Even nga si Paul was a prisoner nang isinulat niya ang Ephesians 4:1. So ang pamumuhay ng karapat-dapat ay hindi nakadepende sa gaan ng buhay, kundi sa katapatan sa calling kahit mahirap. Ika-4, maraming calling ang tahimik po. Andyan po yung mga naghuhugas lang ng plato, naglalaba. Uy, in fairness if you are not called to wash the clothes, so sino ang maglalaba? Diba? So wala pong mababang calling sa buhay. Lahat po ng buhay, lahat po ng ginagawa natin sa buhay, sa mundong ito ay importante. Wala pong spare parts. Wala pong extra. Lahat po ay bida. May ikalima rather. Ang pagiging magulang ng batang may special need ay hindi isang aksidente. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito ibig sabihin na may ginawa ka nung may ginawa ka nung single ka pa o nung wala pa kayong anak, meron kayong nagawa sa isa't isa, ganyan. Hindi po ito sumpa. Ito ay calling, ito po ay biyaya. Dahil pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Hindi sukatan ang pagiging perpektong magulang. Ang sukatan ay nananatili sa pag-asa o pagdepende sa Diyos. Nagmahal ka ayon sa mata ng Diyos, hindi ng mundo. Kaya, mamuhay ng karapat-dapat. Dapat yung posture ng ating heart. Hindi achievements ang binanggit ni Paul. Wala siyang sinabing certificate of attendance to Parenthood 101 or bachelor's degree, kundi kababaang loob, hindi bayani kundi totoong pasensya, hindi kahinaan kundi katapatan. 7. Ang kahinaan po ay hindi hadlang, ito ang daanan ng biyaya. Ang ganda, no?
Ang kahinaan ay hindi hadlang. Pagkus ito ang daanan ng biyaya. Ang ganda. Sapat na sa iyo ang aking biyaya, sabi ng Diyos. Hindi ka hinihintay ng Diyos na maging malakas ka. Alam mo yung, di ba, may verse yung nasambit ko kanina. Come to me all you are heavily laden, I will give you rest. So, natural na pupunta ka kay God dahil kailangan mo. Hindi mo, alam mo yung, pupunta ka na simbahan dahil, hindi ganito. Sino ba ang pumupunta sa ospital na in perfect condition? Di ba wala? Unless na lang kung marami kang pera. Gusto mo na mag-splurge ng pera kasi gusto mo na magpa-check up. Pero pupunta ka sa ospital kasi meron kang nararamdaman. So, ganoon din sa atin. Ganoon din kay God. Pumunta ka sa Kanya kasi kailangan mo siya. Mas maganda nga, 'di ba? Kahit hindi nasa in good times, pupunta pa rin ka kay Lord. Pero ang sinasabi dito, hindi mo kailangan maging perfecto bago ka lumapit kay God. Na parang, ay mahiya man ako maglapit kay God kasi may kasalanan ako. Natural na mas dapat kang lumapit sa Kanya kasi kailangan mo ng Kanyang pagpapatawad. So, hindi po hinihintay ng Diyos na maging malakas tayo o maging perfect tayo na parent. Gumagawa siya ng mga sitwasyon para doon mo maipakita ang iyong kakayahan bilang mapagpasensya, mapag-uraga at mapagmahal. Kung nag-ask ka na, Lord, give me courage. Hindi ka niya bibigyan ng feeling of being courageous, rather than He will give you certain situations in your life that will give you the opportunity to express courageousness. So if you ask for a loving heart, He will not give you a feeling of loving, rather than He will give you an opportunity for you to display love. Yan. 8. Hindi ka nag-iisa sa calling na ito. Hindi dinisenyo ng Diyos na maging mag-isa ka lang sa paglaban mo, dahil ang paghihingi ng tulong po ay hindi kabawasan sa pananampalataya, rather than kundi pagsunod sa disenyo ng Diyos para sa community. Kaya po aking uulitin sa ating mga minamahal na tagapakinig, hindi ka po nag-iisa sa calling na ito, dahil i-design po ni God ang mundo natin na alam mo yung we are living for each other. Yan. Ang paghingi po ng tulong ay hindi kabawasan sa pananampalataya, kundi pagsunod sa disenyo na gawa ng Diyos. Ang pamumuhay ng karapat-dapat ay hindi tungkol sa lakas, kundi sa araw-araw na pagsuko, sa araw-araw na pag-surrender kay God. Dahil hindi tayo tinawag dahil kaya natin, kundi dahil ang biyaya ng Diyos ang sapat. Kaya kung ikaw man ay isang magulang ng mga batang may special need, ito may autism, ADHD, Down syndrome, intellectual disability, speech delay, physical disability, at kahit ano pa. Ikaw man ay yung tahimik lang na lumalaban araw-araw. Ikaw man ay single parent na sabay humaharap sa kahirapan, pagod at pangangalaga. Yung walang kahati sa gabi ng pag-aalaga. Kung ikaw man ay isang magulang na kapos sa yaman, hirap sa therapy, gamot, pamasahe, kung you experience shortage sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, pero hindi ka sumusuko. Ikaw man ay isang lola na muling naging tagang pangalaga ng isang batang may special need, dahil wala ng ibang maasahang iba. Ikaw man ay kapatid. May kapatid ka mang may special need, na tahimik na natutong maghintay at mag-adjust at umunawa. Kung ikaw man ay isang guro, therapist, caregiver, na araw-araw na nagmamahal kahit madalas hindi naiintindihan ang trabaho nyo, ikaw man ay isang magulang na pagod na nagtatanong, hanggang kailan ba, Lord? Ikaw man isang magulang na puno ng guilt dahil pakiramdam mo kulang ka, palpak ka o hindi sapat. Kung ikaw man ay isang magulang na natatakot sa kinabukasan ng anak mo, na nagtatanong kung anong mangyayari kapag wala na ako.
ikaw man ay isang part ng family na naghahanap ng community, yung gustong makaramdam na hindi ka nag-iisa sa laban na ito, tayo po ay manalangin para sa inyo. Let's all take a moment and pause. Na itong lahat ng taong aking manabanggit, ating ipanalangin ngayong umaga na sana ay naway bigyan mo sila ng lakas na talagang makita nila ang kanilang calling at mamuhay sila according to that calling. Na sana hindi nila maisip na sila ay nag-iisa dahil sila ay tinawag ng Diyos para sa isang makabuluhang responsibility at biyaya. Tayo manalangin. Ama namin mapagmahal, maraming salamat po Panginoon sa tawag na minsan ay mabigat pero laging may kasamang biyaya. Salamat po dahil hindi mo kami pinili dahil malakas kami, kundi dahil tingin mo ay mapagkatiwalaan mo kami sa ganitong biyaya na you've entrusted to us. Panginoon, inaalay po namin sa iyo ang bawat taong nabanggit namin, yung para sa mga magulang na araw-araw na napapagod pero ibinubuhos pa rin ang kanilang lakas dahil ang sabi mo ay ang lakas mo ang maghahayag na ang mga mahihina ay sapat at hindi kakulangan. Lord, we also pray for mga single parents out there na sana po ikaw po ang magiging katuwang sa bawat desisyon na feeling nila wala silang katuwang pero nandyan ka pa rin Lord para sa kanila to guide us because you are the source of wisdom, you are the source of knowledge. Para po sa mga feeling nila kapos sila sa yaman, ipaalala mo Lord na ikaw ang kanilang tagapagtustos, the great provider. Because it says Lord, diba sabi nyo na kayo ang maglalaan ng lahat ng aming kailangan. Para sa mga lolo't lola at mga caregivers, salamat po Lord sa pagmamahal na lampas sa inaasahan. Alam namin hindi ito responsibilidad mo pero binigay, hindi man ito responsibilidad nila Lord pero binigay nila pa rin ang pangailangan na ito dahil alam nilang kailangan sila sa buhay. Kaya Lord, I pray that you will continue to infuse your strength and your energy to them. Palakasin mo sila Lord God and provide everything that they need. Pagpalain niyo po rin po ang kanilang mga katawan at kalusugan. Lord, I also pray for may mga kapatid na may special need. Lord, yakapin mo sila sa mga sandaling pakiramdam nila. Sila minsan akala mo yung feeling nila na hindi na yung less priority na sila. Pero Lord, I pray na hindi sana nila ma-feel yun. Sana Lord, ipakita mo sila, sa kanila na mahal sila at meron din silang greater calling and they are a part of this great calling. Para sa mga gurong at therapist Lord, palakasin mo ang kanilang calling kapag hindi na nila nakikita ang bunga ng kanilang pagtitiyaga. Para sa mga magulang Lord na puno ng guilt, palitan mo po iyon ng biyaya, palitan po iyon ng pasasalamat at kagalakan. Ipaalala mo Lord na hindi mo sila iiwan. At para sa lahat na naghahanap ng community Lord, na Lord, bring people to them. Or Lord, bring them to the people that will surround them, not with negativity but positivity, that will help them uplift their souls, emotionally, physically, even spiritually, and even Lord, financially, sa mga taong na may puso na tumulong sa puso, sa isip, at even sa gawa. Panginoon, ilapit mo sila sa mga taong makakaunawa, makikinig at sasabay sa paglakbay na ito. With that, salamat po Ama dahil sa calling na ito. Kahit mahirap, alam namin ito ay banal dahil galing to sa iyo. Tinuturuan mo kaming mamuhay ng karapat-dapat, hindi sa pamagitan ng lakas, kundi sa araw-araw na pag-surrender sa iyo. At Lord, sa bawat hakbang, ikaw ang sapat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sadyang kabilis po nga po ng oras at dito po muli magtatapos ang ating kwentuhan ngayong umaga.
hopefully see you again next Saturday. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubos din po kaming nagpapasalamat sa ating masisipag na technician Sir Robel Paulino at Rolando Alfonso. Salute na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyahan po namin kayong samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay maririnig Lunes hanggang Sabado. 9:30 na umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Muli ako po si Ibs Ismael na nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay mas nagiging magaan kapag sinisimulan natin sa pag-unawa at hinaharap natin ng may bukas na puso at pagtanggap. Ang Family Matters ay kasama mo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Hanggang sa muli at sana hindi ito ang huli, magandang araw po sa inyong lahat. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna.